kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Narito na naman tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para unahin ng umaga na saliksikin at purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa muli. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Bago po ako magpasimula sa ating pag-aaral, kung napapansin nyo po, ito na yung pangalawang beses ko na gumamit ng Premiere. Pag Premiere po kasi, although live siya, recorded na po ito, pre-recorded. So ngayon ay gabi, pero yung mga nanonood po ngayon ng Premiere ay umaga na. So yun pa man, salamat sa Panginoon, kaya ako po ginagawang recorded na dahil sa biyaya ng Panginoon. Binigyan po ulit ako ng pagkakataon na may pagpatuloy yung pag-aaral ko po sa Bible School. Dahil ang schedule ko ay every other Monday, hindi naman pwede na bigla akong gagawa ng sarili kong schedule para sa devotion, at hindi ako mag-comply dun sa patakaran ng Bible School. Kaya salamat sa Panginoon at binibigyan pa rin tayo ng mga kaparaanan para hindi na masira hindi na mabago-bago yung schedule ng morning devotion. Kaya salamat sa Panginoon. Yun lamang po. Pagpatuloy tayo sa pag-aaral. Katulad na napansin niyo po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang bunga ng banal na Espiritu, or the fruit of the Spirit. Matatagpuan po natin yun sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Basahin nga po muna natin. Basahin ko muna siya sa Tagalog, tapos saka natin basahin sa English. Galatians chapter 5 verse 22. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Sabi dito, Galatia chapter 5 22 to 23. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kaputihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Sa English Standard Version, ESV, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. So katulad na nabanggit ko po kanina, pag-aaralan po natin ay ang fruit of the Holy Spirit, or bunga ng banal na Espiritu. Sa children's, yun rin ang topic nila, pero inisa-isa nila simula sa love hanggang sa mga sumusunod. Ngayon naman, magbigay lang tayo ng onting introduction. So yung bunga ng banal na Espiritu ay resulta ng pagdwell, presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating puso, sa buhay ng isang Kristiyano. At malinaw na sinasabi ng Biblia na kung sino man yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus, yung mga naging Kristiyano na, ay from that moment matatanggap nila ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Sa Roma chapter 8
Roma chapter 8 verse 9. Sabi dito. Sabi dito Roma chapter 8 verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Basahin ko naman po ulit. Pero kung hindi kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Isa pa po sa Efeso chapter 1 verse 13 to 14. Efeso chapter 1 verse 13 to 14. Sabi dito. Ephesians chapter 1 13 to 14, sabi dito. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya nyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Dahil dito, papupurihan siya. So, malinaw na binanggit sa ating mga nabasang verses na at the time na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, no, naging Kristiyano na tayo, at that time matatanggap rin natin, no, ang banal na Espiritu. Mamumuhay ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu sa atin, no. Ngayon, di na magpapakalalim, mag-focus po tayo sa mga bunga ng banal na Espiritu. Kung yung children's ministry, sinimulan na sa Lovejoy pababa, tayo naman sisimulan natin sa pinakadulo, no? Uunahin nating tukuyin yung self-control hanggang sa mga sumusunod na araw, isa-isahin po natin. So ngayon, ang pag-aaralan po na natin ay yung self-control, no? Yung pinakadulong nabanggit sa fruit of the Holy Spirit. Ngayon, ang self-control, no, sa versikulo na ito, ano ba yung sa Tagalog? Sabi dun sa Tagalog, yun, sa Tagalog, ang Tagalog po na nabanggit dito sa version na ito ay ang pagpipigil sa sarili. Yung pagpipigil sa sarili, sa English po kasi self-control, sa NIV, ang original Greek text po nito ay enkatia. No? So, original Greek text, enkatia. Ang ibig sabihin po nito ay yung pagkakaroon ng control, no, sa mga desires, no, sa mga passion, sa mga pagnanasa, no, lalo tigit sa mga kagustuhan. Pagkakaroon ng control sa mga bagay na iyon. Kung hahayaan natin na yung mga ninanasa natin o yung mga kagustuhan natin yung magko-control sa ating desisyon, no, sa ating buhay, no, at sa ating katawan, magkakaroon ng kaguluhan sa ating buhay. Yung self-control ay isang disiplina na pinagyayaman ng Panginoon sa atin kapag lagi nating ninanasa na mamatay sa ating laman at mamuhay sa Kanya. So, sa Kawikaan chapter 25 verse 27 to 28. Kawikaan chapter 25 verse 27 to 28. Babasahin ko po sa Tagalog ang salita ng Diyos. Verse 27, Proverbs 25:27 to 28. Okay, sabi dito, kung paanong masama ang pagkain ng labis na pulot, ganoon din ang paghahangad ng sariling kapurihan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumabagsak gaya ng isang bayan na walang pader. So, sinasabi dito, yung pagkain ng pulot, ng honey, ay, no, yung pagkain ng labis ay nakakasama. Hindi masamang kumain ng honey, don't misunderstand. Pero yung pagkain ng labis, no, yun yung delikado. Kahit sa hindi lang naman sa honey, anumang mga bagay na
kinakain natin na labis. Kahit nga tubig, pag nasobrahan tayo sa tubig, pwede tayong malunod. No? Ano man ang pagkain ng labis ay nakasama. No? Although masarap ito, no? At kapag kinain natin, nag-i-intake tayo nito ng regularly at sa tamang sukat ay okay na okay. Kaso, ang nakalungkot, yung tayong mga tao, no? Kapag nakatikim tayo ng masarap, no? Uy, ang sarap nito no? Pag nakatikim tayo ng masarap na bagay, pagkain, no? Yung appetite natin, yung ating katawan ay hahanap-hanapin na ito. Lalo na pag naging paborito mo yung isang bagay, no, at lagi nating sinasabi, paborito ko kahit maghapon ko yung kainin, okay lang. No, pero yung mga tao talaga na kapag nakatikim ng masarap na bagay, uulit-ulitin at hindi na masasatisfy yung sarili. Kailangan laging merong ganyan, laging merong ganito, at hindi na masasatisfy at magkikrave ka pa ng napakadami pa. Magkikrave ka lang na magkikrave, and yung kagustuhan mo sa isang bagay na yun na natikman mong masarap, hindi na masasatisfy. Ganun kumilos ang kaaway sa atin, no? Pag tinutokso tayo, ikukonbinsin tayo na basta tumikim ka lang na maliit, subukan mo lang ng onte, no? Okay lang naman yun eh. At kapag natikim ka naman, no? Pag nakatikim ka na ng ganun, para na nakakapit ang kaaway sa'yo ng mahigpit, no? Masama yung pag-give in ng kahit onti sa tukso, no? At sinabi nga dito sa verse na ito, no, yung taong walang pagpipigil sa sarili, pag di mo mapagilan yung sarili mo sa mga bagay na iyon, no, ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Yung panahon, no, nung mga panahong ito, yung ancient times, sa panahon ng Biblia, napaka big deal yung pagkakaroon ng maayos na pader, no? Napaka big deal yung pagkakaroon ng matibay na pader sa isang bayan. Kaya nga yung Jericho nakilala dahil sa kapal ng pader nila at sa taas ng pader nila. Nagpapakita ito ng katibayan ng depensa ng isang bayan. At napaka big deal rin naman sa mga Israelita. Nalulungkot nga sila nung nasira yung pader ng Jerusalem. Yung bayan nila nasira. At nung nakabalik na sila, lungkot na lungkot pa rin sila kasi yung bayan nila walang pader Paano kaya to? Yari tayo sa mga kaaway natin ito. It's a big deal. At sabi sa Kawikaan, yung taong walang pagpipigil sa sarili, yung taong walang self-control, madaling bumagsak. Napakadali lang bumagsak. No? Akala lang natin yung pag-give in ng onti sa tukso, okay lang. Hindi. No? Pagbibigay yun ng malaking butas sa kaaway para mas lalo tayong mapabaksak sa tuksong ibibigay sa atin. No? Ngayon, yung self-control, yung pagpipigil sa sarili, ay hindi lang naman patungkol sa mga pagkain. O kasi po, napakadali kong matukso pagdating sa pagkain. Nung nasa UAE nga ako, lagi kong kwento no, na pag nasa UAE ako, tas galing ako sa isang lakad at pauwi na, dun pa naman sa UAE, sa Middle East, ay napakadaming masasarap na pagkain. At pag napapadaan ako, natutokso agad ako na gumastos at bumili ng pagkain. Pero naisip-isip ko din, hindi, may pagkain dun sa bahay. Doon na lang ako kakain. Pero pag nakita ko yung sarap, yung nag-i-stretch na keso, naku, bigla akong mapapabili talaga, mabibigay talaga ako. Kasi after ko nung makakain, pag uwi ko sa bahay, ay, may pagkain nga talaga. Magsisisi ka lang, pala hindi na ako gumastos. Pala inintay ko na lang na makauwi kasi may pagkain din pala dun, sayang. No? Ngayon, hindi lang yung self-control is not just about giving into material things. Hindi lang patungkol sa panunokso sa material na bagay. No? Isang magandang bagay sa pag-improve ng self-control. Kapag marunong ka magpigil pagdating sa mga pagkain, sa mga material na bagay. No? Kapag natutunan mo yun, nadadami na din yung ibang parte. No? Kaya pagpipigil sa sariling damdamin, sa ibang mga areas ng buhay natin. Sa Santiago, chapter 1, James chapter 1, verse 19 to 20.
Santiago chapter 1 verse 19 to 20, sabi dito, tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Sabi dito, huwag agad magalit, maging dahan-dahan. So matotal, kailangan kontrolado natin yung ating emosyon. Huwag basta-basta magpadalos-dalos pagdating sa mga emotional na bagay. Madalas baksak diyan yung mga mga kabataan, kasi mga kabataan madalas kumilos by emotional impulse. Pag galit, madalas kumikilos agad, no? Pag nasaktan, gusto agad maghigante. O pag may nagustuhan, gusto agad kumilos para makuha yung nagugustuhan iyon, no? Pero sinasabi dito sa Santiago na, no, kailangan makontrol natin yung mga emosyon na iyon. We must control our emotion, no? Lalo na sa galit, no? Dahil sabi dito, sapagkat ang galit ay hindi makakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. It won't help. Hindi ko sinasabi na masama magalit, no? May pagkakataon na kailangan talagang na nakakaramdam tayo ng galit, pero hindi dapat tayo magpaalipin sa galit na iyon, no? It won't help sa pagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Kailangan matuto tayo, no? Kailangan we must master these emotions, yung mga urges, emotional urges, agad-agad, no? Para sa ganon ay matuto tayong maging mapagpasensya at maging kalmado sa lahat ng bagay. Yung pagbibigay sa tukso, pagbibigay ng sarili sa tukso, no? Kahit kaunti lang ay parang pagbibigay ng matibay na kapit nito sa iyo. Kahit onting tikim, kahit onting pagbitaw, no? Isang malaking butas ito sa kaaway para mas lalo siya makakapit sa atin. Para mas lalo magkaroon ng hold yung tukso sa atin. Nakala natin, onti lang naman eh. Hindi naman yun, kaya ko naman labanan yan. Okay naman sa akin yan eh. Pero yung onti na yun, yun na yung magiging anchor ng kaaway sa atin. Yung onti na yun, yung magbibigay sa'yo ng daan patungo sa pagbagsak. Iisipin natin ang sarili na, mahina kasi ako, kaya ako bumagsak, ganyan. Hindi dahilan yun ng isang Kristiyano. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Alam natin to, no? At paborito ito ng mga bumabagsak katulad ko. Nung nasa Bible school ako, itong freshman. Ngayon po kasi senior year na, tatapusin ko na po. Kung nasa freshman year ako at napaka-gamit na gamit sa akin tong verse na ito sa buhay ko. Sabi dito, unang Korinto chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin na ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gumagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito, no? Una sa lahat, napakaganda ng sinasabi ng verse na ito. Bakit? Pinapakita nito na hindi tayo nag-iisa. We are not alone. Kasama natin ng Panginoon pagdating sa pagdating ng mga pagsubok, ng mga panunuksong ito, no? At isa pa, no, sabi dito, maaasahan natin ng pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukan ng higit sa ating makakaya. Hindi niya pahihintulutan yung isang tukso, yung isang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin kaya, no? Lahat ng dadaan sa atin, lahat ng babagsak na problema, na tukso, no, na pagsubok sa atin, it is guaranteed na kakayanin natin ito. Tandaan po natin mga kapatid, kasi madalas nating nakakalimutan yan. Napakasimpleng bagay pero madalas nating kalimutan na lahat, no, ng ibabato ng kaaway sa atin, hindi papahintulutan ng Panginoon na hindi natin kayanan. Hindi natin kakayanin. Lahat ng babagsak sa atin, lahat ng dadaan sa atin na problema, pagsubok, panunokso, it is guaranteed na pagtatagumpayan natin ito, nakakayanin natin ito. At higit pa dyan, no, ito pa yung masaya, no? Hindi makakaya na nga natin yung pagdaan ng mga pagsubok na ito, at
gagawa pa ng paraan ng Panginoon para mapagtagumpayan natin ito. Sige, sabihin natin, oo, sige, mapagtatagumpayan ko to, pero paano? Ano yung magiging way? Sinasabi dito, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan natin ito. No? Hindi na nga tayo nag-iisa, kakayanin pa natin yung mga ito, at gagawa pa ang Panginoon ng paraan. Akala lang natin wala ng paraan, but there is always a way. Pagdating niyan sa atin, may nakahanda na agad na paraan. Kailangan lang natin ay sumunod sa Panginoon. Pastor, hindi talaga ako hindi ko talaga kaya. Mahina ako sa tukso, lalo na sa ganitong bagay. Hindi ko kaya, pastor, mahinang nila lang ako Sa Titus chapter 2. Tito chapter 2. Oras na ba? Tito chapter 2. Verse 11 to 12. Titus chapter 2 verse 11 to 12. Babasahin ko muna siya sa Tagalog, tapos basahin natin sa English. Sabi dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan na inihayag na sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Sa English, mas magandang translation dito For the grace of God, Titus chapter 2 verse 11 to 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sabihin natin, pastor, noon lang naman para sa mga taga, para sa mga taga Creta lang naman yan Hindi, no? Walang pinagkaiba yung panahon noon sa panahon ngayon. Makasalanan pa rin yung mga noon. Hanggang ngayon, makasalanan pa rin ang mundo. No? Sinasabi dito yung biyaya na natanggap natin. Yun nag-offer ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yun magtuturo sa atin na na tumalikod. Sabi ito sa English, to say no. No? Kung titignan natin yung English version, yung English na pagkasulat, yung daw naka-quotation mark pa yun. No? To say no to ungodliness and worldly passions. And sa sumunod, and to live a self-controlled and upright and godly lives in this present age. Yung biyaya, yung magtuturo sa atin para mamuhay ng may self-control, na may pagpipigil sa sarili. Ano pa yung madadahilan natin pag sinabi natin, pastor, hindi ko kaya? No. Hindi siya magandang reason. Nasabihin na, hindi ko yan pa kaya, pastor, kahit Kristiyano na ako. So, ganyang bagay, mahina pa ako. No. The grace of God will teach us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live a self-controlled life. So kahit hindi man natin kayanin, no? Sabihin natin na hindi kaya ng laman ko napigilan ng mga bagay na ito. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na tumutulong sa akin na talikuran ng mga tukso at kasalanan. Hindi mo man makaya, pero nandyan yung biyaya ng Panginoon na tutulong sa atin para talikuran ng mga tukso at kasalanan. Ngayon, kung talagang lumalaban pa rin at yung laman mo lumalaban pa rin, takbuhan mo na. Takbuhan mo na papalayo yung tukso. Sa unang Korinto chapter 9. Unang Korinto chapter 9. Lapit na rin po ako matapos. Unang Korinto chapter 9 verse 24 to 25. Basahin ko muna siya sa Tagalog, tapos babasahin din natin sa English. Unang Korinto chapter 9 verse 24 to 25, sabi dito, sa ating pagsunod sa Diyos ay parang tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan maraming sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginawa niya ito
para sa gantimpalang hindi nagtatagal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Sa English, sabi dito, run. Sabi doon, run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in games goes into strict training. They do not get it. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Sinasabi ni Apostol Pablo dito na tayong lahat ay parang yung pagsunod natin sa Diyos ay parang mananakbo, no? Na sumasali sa, sabihin na lang natin, marathon, no? At yung mga mananakbo dito yung sumasali sa mga marathon dito sa mundo, no? Ginagawa nila iyon, tinatakbuhan nila, nagte-training sila ng matindi para makuha yung gantimpala na pansamantala. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, tayo naman na mga mananakbo sa pagsunod natin sa Panginoon, yung main goal natin ay hindi gantimpala na pansamantala, kundi gantimpala na pangwalang hanggan. Ayun. Oy, pastor, nasaan yung tukso dyan? Yung tukso kasi, kapag nagpa-give in na tayo ng tuluyan, kapag nagpabigay na tayo talaga ng tuluyan sa tukso, no, may gantimpala rin yan. Panandalian nga lang. No? At ang masaklap pa yan, yung gantimpalang yun ay mga kasama pa sa atin. Nakapagpalayo pa sa atin sa Panginoon. Pero sinasabi ni Apostol Pablo ito, tumakbo ka. No? Papunta dun sa gantimpala talaga na ibibigay ng Panginoon sa atin. Yung gantimpala na pangwalang hanggan. Takbuhan natin palayo ang tukso at papalapit dun sa gantimpala na nakaantay sa atin. Ulitin ko po, takbuhan natin palayo yung mga tuksong umaligid sa atin at tumakbo tayo papalapit dun sa gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon balang araw. Yung gantimpala, no, na pangwalang hanggan, hindi yung panandalian lang. Hallelujah. Sa unang Korinto chapter 12 verse 9, dito na po ako magtatapos. Unang Korinto chapter 12 verse 9. Sabi dito, Unang Korinto chapter 12 verse 9. Mali ata yung pagkasulat. Kalawang Korinto ata, sorry. Kalawang Korinto chapter yun, Ikalawang Korinto pala, sorry. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 9, sabi dito, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. No? For my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. No? Yung sinasabi kasi dito ni Apostol Pablo, na yung tinutukoy niya dito, meron kasing tinik na naman na gusto niyang alisin. At sinasabi ng mga Bible scholar, siguro yung tinik sa laman na iyon ay yung kanyang malabong paningin. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, yun kasi nagpapahirap sa kanya, yung kanyang tinik sa laman na binabanggit. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Sabi dun sa English, my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. No? Lord, bakit hindi na lang alisin na yung lahat ng mga tukso? Bakit hindi nyo na lang pigilin lahat ng mga tukso na dumating sa akin? Bakit hindi na lang mawala lahat? Alam niyo po ba na pag-pray ko na yun ng mga bata-bata pa ako, sabi ko, Lord, bakit hindi na lang alisin yun yung tukso sa buhay ko? Para hindi na ako mahirapan. Pero katulad ng sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, sabi doon, sapat na sa iyo ang aking biyaya. No? At dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Hindi natin mararanasan ng kapangyarihan ng Panginoon kapag hindi man lang tayo nakaranas ng anumang pagsubok o pagtitiis.
mas nararanasan natin yung sabi nga dito ni Apostol Pablo, kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Sa ganoong paraan, mas mararanasan yung kapangyarihan ni Kristo. Nagnanasa tayo palagi na maranasan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus, no? Pag dumaan ng pagsubok, lahat dumaan ng mga tukso, no? Yung mga panahon na tinutokso tayo ng kaaway dun sa mga parte na mahirap na hirap talaga tayo, mas mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon doon. Magugulat ka lang pag nalagpasan mo na, ay, salamat sa Panginoon. Kung hindi dahil talaga sa Panginoon, hindi ako makalampas dito. So we don't have any reason para sabihin natin, lalo na yung mga Kristiyano, wala tayong dahilan, sapat na dahilan para sabihin natin na hindi ko kaya to, talaga matutokso ako sa ganyang bagay. Hindi. No, we don't have any reason para sabihin na madali tayong matukso, lalo tigit sa mga anak ng Diyos. Actually, hindi na nga natin kailangang pag-aralan pa ang self-control. At hindi na natin pwedeng sabihin, hindi rin natin pwedeng sabihin na kailangan ko pang mabautismohan ng banal na espiritu. No? Iba po yung fruit of the spirit na receive niya, katulad na nabanggit ko, na receive yan simula nung naging Kristiyano ka. Yung gifts of the spirit naman ay para sa matatanggap natin yun kapag nabautismohan tayo sa banal na espiritu, pero ibang usapan na po yun. No? Hindi rin natin pwedeng sabihin na saka lang tayo magkakaroon ng fruits kapag nabautismohan tayo ng banal na espiritu. Hindi. Kasama na nga ito nung simula nung naging Kristiyano tayo. It's already a fruit. No? It's already a fruit simula nung nasa sa atin na agad, simula nung naging Kristiyano tayo. So ano yung dapat natin kailangan? Ano yung dapat natin gawin? What we need to do is to manifest those fruits and live with it. I-manifest na, ipakita, ipamuhay yung mga bunga na iyon. It's already in you. Kailangan lang ipamuhay. Hallelujah. Kaya tandaan natin mga kapatid, pag dumadaan tayo sa matitinding pagsubok, mga panunukso ng kaaway, na talagang susubukan yung ating pagpipigil sa sarili, we have the grace of God. Nandyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Nandyan din ang banal na Espiritu na tutulong sa atin para makalayo, mapagtagumpayan ng tuksong iyon. Hallelujah. Nung pinag-aaralan ko nga to, at sa tuwing naalala ko to palagi, no, ang tunay na Kristiyano hindi magrereklamo na ay hindi ko kaya yung tukso na yun, ay hindi ko kaya yung ganyan, hindi ako mahina lang, no. Pag tunay kang Kristiyano, mas ipapamuhay mo yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa tuwing dadanas tayo ng panunukso, ng kaaway, o sa panahon na tutuksuhin ka na mas maging magagalitin, no, na magpadala sa emosyon, o sa anumang mga bagay na hahayaan natin makontrol ng buhay natin, no, nandiyan ang biyaya ng Panginoon. At yung ang bunga ng banal na Espiritu ay pagpipigil sa sarili, self-control. Hallelujah. Yun lamang po, tayo pong manalangin. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa panahon na ito, O God. Sa oras na ito, salamat sa inyong mensahe na lagi nagpapaalala sa amin. Hindi man namin lubusang na dive in yung tungkol sa self-control, sa pagpipigil sa sarili. Hindi man naging detailed yung pag-aaral namin, pero alam namin na sapat na ito, Panginoon, para lagi kami mapaalalahanan na sapat ang inyong biyaya, sapat ang inyong kapangyarihan, sapat ang banal na Espiritu na tutulong sa amin na mapagtagumpayan ang mga panunuksong ito, at mas lalang mamuhay na may pagpipigil sa sarili, mamuhay ng may self-control. Aming Ama, hinihiling ko po, Panginoon, patibayan niyo po ang bawat isa, ang aming espiritu, lahat na nakikinig dito, Panginoon, sa tuwing dadanas ng pagsubok, mga tukso, mas mag-manifest yung self-control, yung pagpipigil sa sarili, at makita namin sa tuwing papadaanin niyo kami, Panginoon, sa mga tuksong iyon, ay makita namin yung inyong dakilang kapangyarihan na laging humahawak sa amin,
na nagpapatagumpay sa amin sa mga bagay na iyon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Salamat sa bungang ito na binigay niyo sa amin upang makapamuhay kami ng matuwid sa inyong harapan. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong lahat na papuri sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Muli, mga kapatid, let us manifest those fruits at mamuhay tayo ng nagmamanifest yung mga bunga na ito. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Binabati ko po ang lahat ng nanonood overseas, no? Sinasamahan po kayo ng Panginoon, pati dito sa Pilipinas sinasamahan tayo ng Panginoon. Paniwalaan po natin yon, at sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po.